Grayson Bond. Ayun sir, nalumikha ng pinakamatagumpay. Natatak ng lingerie. Sa bansa. Kung makapagtrabaho lang ako para. Sa kanya. Makakapag-enroll na ang kapatid kong babae. Sa kolehiyo. Ako para sa anak ko. Iyon ako. Pasensya na. Sa tingin ko hindi ka kwalipikado. Para sa posisyon. Wala kang degree sa kolehiyo. Totoo iyan, ngunit. Nakakuha na ang mga disenyo ko ng maraming parangal. Walang halaga ang mga parangal. Kung hindi ka galing. Sa tamang angkan, maaari ka nang umalis. Hindi mo man lang tiningnan. Hindi ikaw ang dapat magdesisyon. Hoy, ano ang ginagawa mo? Baliw na babae ka. Tumigil ka. Pasensya. Hindi ko sinasadyang. Makagabala. Perfecto ito. Kumpleto na ang itsura. Good luck, Naomi. Magkita tayo sa Fashion Week. Diyos ko. Akala ko sila ay. Pasensya na sa pagpasok ng biglaan. Akala ko baka interesado ka. Sa mga disenyo ko. Lagi kong hinahangaan ang malikhaing pananaw mo. Nakuha ko na. May talento ka talaga. Ibig mong sabihin ang gawa ko? Ang mga ito ay mga gawang nakakuha ng parangal. Higit ka pa riyan. Hubarin mo ang mga damit mo. Ipakita mo sa akin ang iyong underwear. Ano po? Suot mo sa ilalim. Bastard ka. Anita. Ikaw ay isang likas na alaga. Kahit hindi mo pa ito alam. Hindi ako wala. Ang alamat na Grayson Bond ay ganoong klaseng lalaki. Diyos ko, hindi ako matrabaho para sa ganung kali. Kahit ikaw ang huling lalaki sa mundo. Hello. Papunta na ako. Huwag mong gawing yan. Kailangan ko, Anita. May sakit ako. Ipinakita nila sa akin ang aking mga chart. Hindi natin kaya. Ang gastos ng paggamot. Para labanan ito. At ang kolehiyo. Hindi na mangyayari iyon ngayon. Hindi Maria, ano ang sinasabi mo? Hindi, maayos natin ito, okay. May oras pa. Kakatanggap mo lang ng acceptance letter mo. Okay, maayos natin ito. Hindi, Anita. Maging totoo ka. Ayokong isama ka sa problema ko. Hindi Maria, huwag mo itong gawin. Pakisa. Ikaw lang ang meron ako. Nakuha ko ang trabaho. Sa Faye, Ano? kaya kong bayaran ang lahat. Ang paggamot mo, ang paaralan mo, lahat. Okay, huwag kang malala. Ipagtiwala mo sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Pangako, hindi ka nagsisinungaling. May oras pa. Okay, gagaling ka. Mapapasok ka sa klase. Magtiwala ka lang sa akin. Mapapagaling ka namin. Mapapasok ka sa klase. Ang mga masasamang araw na ito ay malalampasan natin. Okay, Mahal kita. Paumanhin, sir. Okay. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Gagawin ko ang lahat. Nakakatuksong alok. Sa kasamaan palad. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pwede ka nang umalis. Isara mo ang pinto paglabas mo. si Grayson ba talaga ang pumili sa'yo bilang bagong alaga niya? Lalong lumalala ang panlasa niya. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag mong isipin. Dahil lang gusto ka ni Grayson. Ay ligtas ka na. Ako ang punong taga-disenyo ng YK. Ako ang magdedesisyon sa kapalaran mo. Isang linggo na lang ang Fashion Week sabay. Kailangan natin ang nakakagulat na mga disenyo. Hindi. Kung ano man ito. Paborito ko yan. Basura.
Ano ba yan? Kung magaling ako para matanggap, magaling ako para manatili. Sige, gagawa ako ng pinakamagandang disenyo. Para sa Fashion Week. At ikaw, punong taga-disenyo man o hindi. Ay magiging kasaysayan na lang. Ngayon, aking biktima. Ang ating laro ay magsisimula na. May tao ba dito? Masaya ka ba? Pasensya, hindi ko sinasadya. Bigla na lang tumakbo. Hindi ko alam. Diyos ko. Pwede bang maging mas nakakahiya pa ito? Huwag ka na mag-abala. Kailangan kong ihatid mo ito. Sa bahay ko mamayang gabi. Ano? Bakit ko? Alice. At dahil trabaho mo yan. Anita. Seryoso. Para saan pa niya kailangan ito? Kakaiba. Naku. Sobrang yaman talaga ng gago. Teka. May nagtatalik ba? Nasa opisina pa si Grayson. Hindi ba? Hello. Ginoong Bond. Hello. May tao ba rito? Bakit parang nag-enjoy siya sa sakit? Gusto mo ba? Isa siya sa pinakamagandang obra ko. Ginoong Bond. Hindi ako nagsusubok na mag-espiya. Sumpa ko. Pasensya na. Una na, ang maliit kong madilim na sekreto. Ano ang dapat kong gawin? Tungkol doon. Hindi ko naman. Totoo lang, asa ako. Okay. Kaya sinasabi mo sa akin na si Grayson Bond, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa Amerika. Gusto kanya maging sex pet niya. Girl, Grabe naman yan. Huwag kang tumawa, okay? Nangako lang ako kay Maria. Mabayan ko ang niya. At ngayon, Dahil siya ay kakaiba. Wala na akong trabaho. oh my God, ano ang gagawin ko? Hoy, itaas mo ang baba. Pahiramin kita ng pera. Para sa buwang ito, ikaw ang pinakamagaling na designer na kilala ko. At malaki ang lungsod na ito. Makakahanap ka ng bagong trabaho agad. Girl, kailangan mong tumigil sa pag-overthink. Uminom ka. Gagaan ang pakiramdam mo. Cheers. Baby, sa tingin ko okay ka na para sa gabi. Paano kung iuwi na kita? Hindi. okay lang ako. Talaga, okay lang ako. Okay.
Ang kwartong ito. Bakit ako nandito? Ikaw pala. Ikaw nga talaga. Inaasahan ko naman mas maraming pasasalamat. Saglit, iniligtas kita sa aking gago kagabi. Iniligtas mo ako. Paano mas mabuti ang pagkulong sa akin? Pagkulong. Hindi. Anita, ito ay isang master. Na nagtuturo sa kanyang matigas na ulo na maliit na alaga. Lumuhod. Mahabang araw natin sa harap. Oras na para matutunan mo ang mga patakaran. Sinabi ko na, hindi. Ang ibig sabihin ng hindi ay hindi. Ngayon, pakawalan mo ako. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho dahil sa'yo. Diyos! Nasaan ang aking telepono? Gagawin mo ang lahat para sa iyong kapatid. Hindi ba? Paano mo nalaman si Maria? Sinisilip mo ba ang aking buhay? Huwag mong alalahanin ang mga detalye. Umupo, pakiusap. Pag-usapan natin. Oh, hindi. Wala akong sasabihin sa iyo. Habang ikaw ay natulog, natanggap mo ang isang kawili-waling voicemail. Gusto mong matunan kung paano tamang makipag-usap sa iyong master. Ang iyong kapatid na si Maria, bigla siyang nawalan ng malaytao, kaninang umaga. At dinala namin siya sa intensive care. Kailangan ka namin sa ospital, sa lalong madaling panahon, upang sumang-ayon sa anumang karagdagang paggamot. Ang gastos ng paggamot ni Maria ay magiging medyo malaki. Pakawalan mo ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kailangan ako ni Maria. Kalmahan mo. Paano ako makakapagkalma? Si Maria lang ang meron ako. Sinabi ko, kalmahan mo. Lahat ay alagaan. Tama yan. Mabuting babae. Pakawalan mo ako. Depende yan sa kung gaano kakaayos. Gusto mo talagang makita ang kapatid mo, di ba? Dahil baka ito na ang huling pagkakataon. Pakiusap. Ano ang handa mong ibigay? Bilang kapalit, mag-blowjob ka sa akin. At papayagan kitang umalis sa kwartong ito. Ano? Huwag mo akong paulitin. Isang pagkakataon lang to. Simulan mo na. Gamitin mo ang ngipin mo. Yan ang patakaran. Alam kong kaya mo. Magaling ka. Pwede ka nang lumabas ng kwartong ito ngayon, Anita. Ngunit ipinapangako ko, nababalik ka rin ng kusa. Excuse me. Saan? Nasaan ang kwarto 208? Na-admit ang kapatid ko kanina. Maria Capton. Si Maria. Maria Capton, 208. Nilinis na yon, actually. Naglinis sila. Ano ang ibig mong sabihin, nilinis? Ano? Ano ang ibig sabihin mo? Karaniwan, nililinis nila ang kwarto tuwing may nag-discharge. Hindi. Bakit? Hindi ko matatanggap to. Ayaw ko. Anita, nandito ka pala. May magandang balita ako para sa'yo. Pumayag na ang nangungunang gastric oncologist ng bansa na kunin si Maria bilang pasyente. Hindi mo na kailangang mag-alala. Gagaling na siya ng tuluyan sa lalong madaling panahon. Anong nangyari? Bakit umiyak ka? Kakausap ko lang sa mga doktor. Nakaschedule na ang operasyon sa susunod na buwan. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Salamat, Grayson. Maaari kang maging pinakamalaking gago sa buong mundo. Pero iniligtas mo ang lahat. Hoy! Huwag mo nang banggitin yon. Patas lang ang palitan. Dahil mula ngayon, ang mga mata mo ay sa akin na. Sige na, Anita. Buong araw ka nang nag-iisip tungkol sa kanya. Mag-focus ka. Kailangan mong ihanda ang pinakamagandang disenyo mo. Bago mag-Fashion Week.
Gayunpaman, dapat kong pasalamatan siya. Iniligtas nga niya si Maria. Ito ang pinakakatawa-tawang disenyo na nakita ko. Ang tema ay pagtuklas, hindi pangit. Sigurado ka bang naiintindihan mo talaga ang fashion? Ginamit ni Grayson yung estilo. Sa original ng harapan. Malakas-malakas yung direksyon. Pakiusap. Dahil lang alaga ka ni Grayson. Hindi ibig sabihin na ipagtatanggol ka niya. Marami nang inilabas si Grayson. Kaysa sa mga lalaking nakadate mo. At kapag tapos na siya sa'yo, itatapon ka niya. Parang isang pang-isang gamit na laruan. Wow! Parang naiinggit ka. Hulaan ko. Itinapon ka na ni Grayson. Sayang naman. Talaga. Pero hindi ako katulad mo. Okay. Hindi ako pagmamayari ng sinuman. Akala mo espesyal ka, puta. Kailangan kang turuan ng leksyon. Ayos lang ba kayo? Wala, Naomi. Nag-uusap lang tungkol sa mga pamantayan sa disenyo. Anyway. Yolanda, pwede ba kitang makausap sandali? May mga tanong lang ako. Tungkol sa mga binago mo. Kumusta? Hindi ko pa nakikita ang disenyo mo, Anita. Ang deadline ay ngayon. Gusto ko sanang ipakita sa iyo. Ngunit ang punong taga-disenyo nyo. May ibang plano. Ang tema ay pagtuklas. Ano ang ginawa mo? Pagtuklas. Sa kung ano ang naghihintay. Parang kawili-wili yan. Gusto kong makita ito pagkatapos mong gawin ang sample, ha? Hindi ako naging malinaw. Gusto kong ikaw ang magsuot nito. Narinig mo naman ako. Magkita na lang tayo ngayong gabi. Hindi ako paniwala na gawin ko talaga. Ito. Parang may naghanda talaga. Ang lamig dito. Gaano ka to sa tingin mo? Bago may dumating dito. Hindi mo pa na wala kang pakialam. Pagtuklas sa kung ano ang naghihintay, eh. Ano ang natuklasan mo, Anita? Dalhin mo ito sa opisina. Bumalik ka na sa trabaho. Hindi makapaniwala. Lahat tayo ay abot-abot sa mga deadline. At ikaw nandito ka lang. Sinabi niya talaga sa akin. Ang tungkol sa bagong disenyo. Magaling talaga siyang mag-pitch nito. At nakuha niya ang interes ko. Hindi pa tayo tapos. Bitch. Kaya ito na nga. Si Anita ang ipinagpalit mo sa akin. Mura. Katawa-tawa. Akala ko mas maganda ang palasa mo, Grayson. Ingatan mo ang bibig mo, Yolanda. Ingatan mo dahil hindi mo masunod. Ang unang patakaran. Walang romansa dito. Tinapos mo ito dahil mahal kita. At ano ngayon? Nakikibahay ka na lang sa isang batang babae. Pag-aalaga ng bagong alaga. Ayos na yan. At ikaw ay narito pa rin. Dahil may trabahong kailangang gawin. At halos hindi mo na nga. Kaya panatilihin yan. Si Anita ay akin na ngayon. Tapos na ang desisyon. Hindi natin. Ulitin pa ang usapang ito. Malinaw ba? Aminin mong nagustuhan mo. Sabihin mo at pakakawalan kita. Nagustuhan ko. Ang sama nito. Anita, ikaw ay nasa. Malaking problema ngayon. Ibalik mo na lang ang coat, Anita. Hindi ako makapaniwala. Sandali. Bitawan mo ako. Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Wala akong pakialam kung sino ang katulog mo. Sige, pero sa susunod, baka naman isara mo ang pinto. CJ, wala akong interes na panoorin. Kung ano man yon. Wala. Ano ang may interes kang panoorin? Parang ginawa ko sa'yo. Sa elevator. Tigil. Sige, bahala na. Aalis ako. Dinadala ko lang ang coat mo. Wala ako sa kanya. Manatili ka, Anita. May bagong alok ako. Isang bagong kontrata. Interesado ba? Anong kontrata? Disenador na ako. At ang iyong assistant. Anong masasabi mo? Magkano sa tingin mo ang halaga mo?
Hindi ako ipinagbibili, Grayson. Lahat ay may halaga. Anita. 3 milyong dolyar. Para sa isang gabi. Isang sesyon, isang pagkakataon ng lubusang. Pagsuko. Kung hindi mo gusto, pwede kang umalis kasama ang pera. Pero kung mahal mo ito, kapag mahal mo ito, sa akin ka na magpakailanman. Magpakailanman. Hindi kita binibili, Anita. Bumibili ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Na baguhin ang buhay mo. Nang permanente. Diyos ko, tulungan niyo ako. Magsisi. Ako nito. Alam ko na. Pipirmahan ko ang kontrata. Kaya ginagawa ko ito. Nang libre. Iniligtas mo si Maria. Sapat na iyon. At sa palagay ko, tulad ng sinabi mo, medyo curious ako. At handa para sa mas maraming pagkatuklas. Laging lumalampas sa inaasahan, Anita. Pagpapatali. Latigo, panipit. Latex suit. X-rack. Pilori, totoo bang salita yan? Huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Maligayang pagdating sa isang bagong mundo. Sweet lamb. Halika. Oras na ng hapunan. At kailangan nating magdiwang. Dito tayo magsisimula. Sa palagay ko, hindi nila inaasahan ang isang bagay na napaka. Ordinaryo. Well, karaniwang gusto kong magsimula sa hapunan, pero sino ang nagsabi ng ordinaryo? Relax. Okay lang. Ligtas na ligtas ka. Walang makakaalam. Ang basura mo talaga. Grayson. Mukhang gumagana na ang mga tinuturo ko. Matagal na tayong hindi nakita. Grayson, aking mahal na pamangkin. Huwag mo akong tawagin pamangkin, Jack. Tinakwil ka na ng pamilya matagal na. Hindi ka na ako, uncle. Mukhang, nakahanap ka na ng bagong alaga. Ang ganda niya. Ang cute niya talaga. At ano nang nangyari sa huling alaga mo? Ano nang nangyari sa kanya? Molly, di ba? Nabalitaan kong namatay siya sa piitan mo. Sigurado itong nakakakilig para sa'yo. Wala akong mga sadistikong libangan na ganyan. Hindi ako mamamatay tao. Dapat ka nang umalis, Jack. Hindi ka welcome dito. Talaga ba? Nag-usisa lang ako. Nawala siya ilang buwan na ang nakakaraan. Saan siya napunta, Grayson? Umalis eh. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Oo. Grayson, huwag kang masyadong seryoso. Wala kang dapat ikabahala. Yung munting alaga mo, hindi man lang natakot. Gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo. Ang mga alipin ay walang iba, kundi mga basurang pumapayag lang. Gusto nilang yapakan sila. Kitty, sumama ka sa akin. Mas maami akong karanasan kaysa sa kanya. At pwede kitang sanayin para maging perpektong manting bitch. Kapag ginawa ka mo siya ulit, tatatarin kita ng piraso-piraso. At ipapadala kita sa naghihintay ng utang mo. Naiintindihan mo ba ako? Okay lang. Halika na. Lahat. Dapat sa akin ang lahat ng iyon.
Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Bond. Ang putang iyon na si Molly. Ang nag-utos sa kanya para patayin siya. Pinatay ba siya ng gago? Sisiguraduhin kong malaman. Yolanda, ang tagal nating hindi nag-usap. Gusto mo makipag-deal? Kaya yung lalaki kanina. Sabi niya tiyuhin mo siya. Pinag-usapan niya. Yung babae na si Molly. Partner mo ba siya noon o ano? Tumigil ka. Ayoko nang marinig ang pangalan ng iba mula sa bibig mo. Mag-focus tayo. Kailangan mong magpalit. Magandang umaga, Anita. Ang ganda mo ngayon. May magandang nangyari ba sa'yo? Wow, ang ganda ng kwelyo mo. Salamat. Ang ganda ng kwelyo mo, Anita. Saan mo nabili yan? Ah, boss. Lihim ko yan. Mukhang enjoy mo. Lihim mo. Well, hindi naman masama. Hindi perfecto ang sagot. Pero, buti na enjoy mo kagabi. Sabi sa'yo, ayoko ng pera mo, Grayson. Ano? Alam ko. Gusto kong ibigay sa'yo. Regalo. Mula sa amo mo. Masamang balita, Jason. Inusog ang Fashion Week sa Biyernes. At hindi pa rin natin natatapos ang final piece. Ano? Binibigyan lamang ito tayo ng 2 araw. Kailangan natin agad. Teka, Grayson, binigyan mo talaga siya ng kwelyo. Simuli lamang ang nakakuha ng kwelyo noon. Layas na. Ano bang ginawa ng maliit na asong yun? Para makuha ito. Huwag mo pakialaman ng mga bagay. Walang kinalaman sa'yo. Yolanda. Ito ba ang disenyo mo? Kailangan na natin magsimula. Gawin agad ang sample. Dahil 2 araw na lamang ang natitira sa atin. Hindi natin ito pwede gamitin. Ito ay lipas na. Nakakainit. Luma na ito. Sisira nito ang reputasyon ng YA. Kailangan mong palawakin ang iyong pananaw, Yolanda. Kaya kung baguhin ito. Hindi na kailangan. Gagamitin natin ang disenyo ni Anita. Para sa final. Hindi ito rekto. Ngunit ito ay matapang. Ito ay may malaking epekto. Pasimulan mo agad ang kukunan. Gusto kong makita ang tapos na produkto. Sa lalong madaling panahon. Niloloko mo ba ako? Ako ang punong taga-disenyo ng YK. Si Anita ay isang pinagmamalaki lamang na intern. Ang katandaan sa serbisyo ay walang kinalaman sa talento. Ginawa ko na ang aking desisyon. Ang bagay kailangan gawin ay isagawa ito mas bilisan. May 2 araw tayo. Paumanhin. Napansin ko lang. Mag-ingat ka sa susunod. Ayos lang. Tinatanggap ko ang alok mo, Jack. Tulungan mo akong maalis ang asong iyon, si Anita. At makukuha mo mismo ang gusto mo. Matagal na tayong hindi nakita, Yolanda. Ikaw ay mukha pa ring napakaganda gaya noon. Sa deal na ito, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Simple lang. Kailangan mo lang kunin ang data mula sa pribadong computer ni Grayson at ibigay sa akin. Yun lang. Yun lang. Pangako ko, kapag nakuha ko na ang kopya, agawin ko si Anita kay Grayson. At sisiguraduhin kong siya'y magdusa ng walang katapusan. Sabihin mo na. Papatayin mo ba siya o ano? Hindi. Hindi. Ilalagay ko siya sa aking pribadong piitan. Magiging alipin siya sa kama magpakailanman. At alam mo kung ano ang ibig sabihin noon. Gusto mo ba ng deal ko? Sobrang gusto. Perpekto. Kapag nahanap ko ang ebidensya ng krimen ni Grayson, ang yaman ng pamilya Bond at YK Company, ay mapapasa akin lahat. Gamitin mo ang setting na ito. Mas mabilis ito.
Ang bilis na talaga. Paano mo nalaman yan? Dati akong puyat. Sa paggawa ng mga disenyo noong kolehiyo. Ang saya siguro ng kolehiyo mo. Kung gusto mo, pwede ka pa namang mag-aral. Okay lang. Masaya na ako ngayon. Efe, gusto mo bang makita ng lahat? Makita ang ano? Huwag ka slow, Grayson. Nasa studio tayo. Bumaba ka sa akin. Di ganyan ang pagtrato sa iyong amo. Nandito ka ba? Anita. Ang kakaiba. Akala ko nandito siya. Wag. Huwag kang umalis. Huwag kang lumabas. Hintayin mong makaalis ang lahat. Sa aking pinakamalalang panaginip, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng ganitong buhay. Hindi ka panipaniwala. Mabuti. Yan mismo ang gusto ko. Tutuparin ko ang parte ko sa usapan. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ano sabi? Yolanda, Huwag kang masyadong mag-alala, tanga. Tiyuhin ko siya. Ang kumpanya ito ay tapat na sa akin. Mula pa sa simula. Sinabi ni Grayson na ipinagtabuyan ka. Siyempre, yun ang sasabihin niya. Wala kang alam, kahabag-habag. Hindi ka pa ba natakot? Sa tingin mo ba talaga na ang huling alaga niya ay nawala lang? Nasa panganib ka, Anita. Sumama ka sa akin at mapoprotektahan kita. hindi ako naniniwala sa'yo. Walang kwenta ang mga kasinungalingan mo. Lumayo ka sa akin. Anita. Hindi ko nakita na pumunta ka rito. Hindi ka pa ba natakot? Sa tingin mo ba talaga na ang huling alaga niya ay nawala lang? Hindi ako naniniwala. Grayson, mabagsik man ang ugali niya. Hindi siya mamamatay tao. Pagkatapos ng Fashion Week, Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Kaya ginamit niya si MR Bond. Kaya pala galis si Yolanda sa kanya. Wala siyang silbi kundi magpakita ng katawan. Bukas na ang Fashion Week kapag ipinakita na niya yung nakakahiyang lingerie. Tapos na ang karera niya. Kung tatanungin mo ako, ang tanging underwear na magaling siya ay wala talaga. Anita. Anita, okay ka lang? Anong nangyari sa design mo? Malapit na tayong umalis sa venue. Tingnan mo yan. Parang isang malungkot na turkey. Nagtiwala sa'yo si Grayson, Anita. Sinira mo ang lahat. Naku, ang tanga. Wala na tayo. Utang babae na puro kumalat ng hita lang ang alam. Bilisan mo, malet na tayo. Nasaan ang outfit ko? Niloloko mo ba ako? Ito ba ang perfectong itsura na ipinangako mo? Hindi ko susuotin yang basura sa runway. Anong nangyari dito? Kailangan na nating umalis ngayon. Sinira ni Anita ang kanyang gawa. Pero huwag kang mag-alala. Mas maganda ang sa akin. Hayaan mo akong mag-closing. sige, isusot ko. Hayaan mo akong maglakad sa runway gamit ang design ko. Malamang nawala sa isip mo. Tanga. Ang nakakasuklam na gusot na ito ay hindi lalabas sa runway. Yolanda,
Sigurado ka? Kaya ko. CJ, kunin mo ang design mo at tara na. Wala na tayong oras. Handa ka na, Turkey girl. Naku. Nakakasuklam talaga. Sisira ka sa show. Paano kung hindi? Talaga. Tigilan mo na ang pangarap, Anita. Halos naawa ako sa'yo. Sa ilang minuto, ikaw na ang magiging fashions. Pinakamalaking biro. Ganyan ba? Ikaw at ako ay parehong nakakaalam kung sino ang gumawa nito, Yolanda. Kung magtagumpay ako, humingi ka ng tawad sa publiko. May lakas ka ba? Bakit hindi ako? Kung talagang magagawa mo ito, titigil na ako sa industriya ng fashion. Batang babae, magbabayad ka na para sa iyong katangahan. Ikaw din. Anita, bilisan mo. Ikaw na ang susunod. Sandali, ano ang kinukuha mo diyan? Baliw na babae ka. Anita! 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 Iyon ang pinakamagandang sandali sa runway na nakita ko. Sa buong karera ko. Talagang hindi ka panipaniwala. Nagawa mo talaga ito. Salamat. Ngunit ngayon kailangan ko nang magpalit ng damit. Teka lang. Yolanda, Hindi mo ba nakakalimutan? isang bagay. Sinabi mo, kung magtagumpay ako, hihingi ka ng tawad sa publiko. Naisip na ba mo? Ng kaunting souvenir sa pangyayaring ito. Isang paalam na regalo para maalala. Ang kumpanyang Faye. Mayabang na batang paslit. Nag-apoy sa entablado, nang walang pahintulot. Dapat kang paalisin ng mga organizer. Ngayon din. Nakakatuwa naman kasi sinabi lang nila sa akin. Na gusto nilang mabuong para sa padalastas para sa eksakto. Disenyong ito. May iba ka pang problema ba? Yolanda, Sa tingin ko handa na ako para sa iyong paghingi ng tawad ngayon. Ako, humingi ng tawad sa iyo. Alam mo ang iyong lugar. Ako ang punong taga-disenyo ng YK. Ikaw naman ay isang pinagyayamang intern na gumawa lang ng iskandalo. Mas swerte ka pa na hindi ka pa pinatatanggal. subukan mo. Tingnan natin kung ano ang gusto ng Faye. Isang saboteur. O isang designer. Na nagbigay sa kanila ng milyon-milyon. Anong ebidensya meron ka na? Sinasabotahe kita. Ano ba? Bitch, Masyado kang abala sa pang-aki kay MR Gayson. Para bantayan mo man lang ang sarili mong trabaho. Alam natin lahat yan. Abala siya sa panglalandi sa buong opisina. Imbes na gumawa ng trabaho. Sa mga disenyong ganoon kalibog, sigurado mas grabe ang ginagawa niya kapag wala ng oras ng trabaho. nagugulat pa nga ako na hindi pa siya nagkakasakit ngayon. Gusto mong maglaro ng apoy? Tingnan natin kung gaano mo ito kagusto. Bitch. Ikaw na, bitch. Ano ba ang nangyari dito? Gayson, si Anita ito. Siya. Tumahimik ka. Ang trabaho, Yolanda. Ano? Hindi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, anong kabutihan ang ginawa ng bitch na ito? Para maipaloko ka sa kanya. Kaya kong ipaliwanag. Walang kailangang ipaliwanag, Yolanda. Sinasabotahe ang gawa ng ibang designer. Inatake at pinahiya mo rin. Ang iyong kasamahan. Walang puwang ang mayay. Para sa katulad mo, tanggal ka na sa trabaho. Ikaw ay nakablacklist na rin. Permanenteng. Hindi. Ibinigay ko sa YK. Lahat ng bagay sa mga taon, hindi mo pwede gawin ito sa... Umalis ka na, Yolanda. Pribadong kaganapan ito. At hindi ka na welcome dito kahit saan. Umalis ka na. Kausap ko lang ang mga organizer. Nagdalang palabas mo ng isang pamumuhunan na $20 milyong. At ang kumpanya ay gumawa ng desisyon. At gusto ka nilang maging bagong head designer. May tutol ba? Maligayang bati, Anita. Ipinagmamalaki kita. Buisit, hindi ba't sabi ng gago na si Jack? Naalagaan niya si Anita. Papatayin ko siya. Ang sinungaling na basurang yon.
Kaibigang payo. Yolanda, kung magsasalita ka na masama tungkol sa iba, siguraduhin wala sila. Sa likod mo. Kawawa. Mangmang. Desperado. Kaya pala mas gusto ni Grayson si Anita. Mas kaakit-akit siya, kaysa sa'yo. Binigyan kita ng USB na yon. Bakit hindi mo pa inaayos si Anita? Tinanggal ako ni Grayson dahil sa kanya. Ang basurang binigay mo ay kulang. Dinedecrypt ko pa. Ah. Mabuting balita. Nagsimula na ang mga tao ko. Sa ilang oras, magmamakaawa siya. Sa basement ng Tequila. Tequila. Yung SM bar. Kakaunti lang ang nakakaalam na may mga set slave sila roon na hindi nakakakita ng liwanag. Doon unang nakilala ni Grayson, ang alaga niyang si Molly. Kapag dumating si Anita, sisiguraduhin kong may imbita ka sa palabas. Ang galing ng palabas mo, Anita. Alam mo, talagang may talento ka. Sa maraming paraan, dapat tayo'y magdiwang. Nasa panganib ka, Anita. Makinig ka, Grayson. Kailangan ko. Sabihin sa'yo. CJ, Excuse me, Grayson. 10 minutong interview lang po. Para sa feature piece ko. CJ, maghihintay ako dito. maraming salamat po. Hala, 10 minutong interview? Sino ba ito? Hindi ko alam. Ano, kung hindi kita ilalayo sa babaeng iyon. Akset, pre. Tama ang boss. Napakagandang puta nito. Sino ang boss mo? Ano ang gusto niya sa akin? Tumahimik ka. Tama na ang salita. Hulihin mo siya. Halika rito. Alis ka sa akin. Uta. Huwag. Siya, uta. Bitiwan mo ako. Paparusahan kita. Aalis ka, bitiwan mo ako. Pakset na puta. Hala. Ayos ka lang ba? Mukhang okay naman. Sinabi nila na. Ako sila ang nagpadala sa kanila. Sino? Sino ang gagawa nito? Sino ba ito? Hindi ko. Alam kahit ano. Hindi ko alam. Ah, Sage. Sage. Tiyo mo ang nag-utos. Sinabi niyang hulihin namin. Ang babaeng iyon. Sumpa ko. Yun lang ang alam ko. Tiyo mo. Siya sinabi niya. Pumatay ka ng tao. Isang babae, si Molly. Sinabi niya yon? Hindi ka naniwala. Siyempre, hindi. Pero ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa? Halatang hindi siya stable. Tara na. Mamatay ang mga magulang ko. Lahat ay napunta sa akin. Mula noon, galit na galit si Jack sa akin. At si Molly. Siya ang unang sob ko. Siya ang nakilala sa akin. Sa mundong ito. Dom, sob, lahat. Tapos lumipat siya sa ibang lungsod. Yun lang. Kaya mahal mo siya. Ano? Ibig kong sabihin, una mo siya. May nararamdaman ka siguro. Hindi ganoon. Mahaba yung kwento. Ayaw mo nang marinig. Tungkol kay Jack, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pero ngayong gabi, para sa atin to, nagpabook na ako ng kwarto. Kwarto. Saan? Sa lugar na sulit tuklasin. Alam mo, Hindi ka nagbibigay ng normal. alis na. Lahat. Pero gusto mo naman.
Isang babae lang. Pakiusap, pakiusap. Isang babae lang. Hindi nyo maagaw. Ang isang babae. Mga hayop kayo. Gago. Sinira nyo lahat. Mula nang magdebut siya sa Fashion Week, si legendary designer Anita Kaplan ay nanominate para sa Nebula Award for New Talent, ang pinakamataas na kuona sa industriya ng fashion. Abangan ang resulta. Yan lang ba, Jack? Bayaan mo ako. Huwag mong si Rain 2. Inanggal ka ni Grayson. Wala ka ng silbi ngayon. Pero, nakuha naman natin lahat sa USB. At pag nagsimula na ang award ceremony, magsusunog sila sa impyerno. Oh my God. Hindi ito totoo. Nanominate ako para sa New Talent Award. Talaga? Siyempre. Ito. Bagay na bagay sa iyo ang gown. Magbihis ka sa dressing room, Anita. Ikaw ba talaga si Grayson? Hindi ito ikaw. Ang gentleman mo na. Kaya nitong mga nakaraang araw, Masama ba yon? Hindi naman. medyo kakaiba lang. Oh, hoy, may oras ka ba ngayong gabi? May regalo ako para sa'yo. Hindi naman yan. Para lang masabi kong, Salamat sa lahat. CJ. Hindi na pwedeng ganito. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko dapat siya mahalin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Grayson, kailangan kitang kausapin. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Wala tayong pag-uusapan. Tanggal ka na. Umalis ka. Mahalaga ito. Tungkol ito sa tiyo mo. Wala sa akin. Gusto mong marinig ito. Magsalita ka ng mabilis. Sasabihin ko sa iyo kung makuha mo ang posisyon ko bilang punong taga-disenyo. Pabalikin sa opisina ko. Bitawan mo ako. Kaya ko nang maglakad. Grayson, makinig ka sa akin. Kahit anong gawin mo, huwag kang pumunta sa seremonya ng parangal. Hoy, okay ba? Ang tagal mong nag-iisa sa mga iniisip mo. Wala yon. At ngayon, batiin natin ang batang si Anita Kaplan sa pagkapanalo ng parangal para sa bagong talento. Batiin natin sina YK at Grayson Bond sa pagkakaroon ng napakatalinong batang bituin. Naku. Ako. Salamat sa inyong lahat. Kailangan ko. Ang pagtanggap ng parangal na ito, Ang taong pinaka. gusto kong pasalamatan, ay si Grayson Bond. Siya ang nakakita sa akin. Nagbago sa akin. At ngayon, Umiikot ang buong mundo ko. dahil sa kanya, Matalino. Malaya. Isang mandirigma. Sinaiba. Sa lahat ng nakilala ko. Aminin mo na, Grayson. Kahit anong gawin mo, umibig ka na sa kanya. Wala nang multo. Wala nang tanikala. Mahal ko si Anita at sasabihin ko sa kanya. Wow. Talagang hinahangaan mo si Grayson, di ba? Paano naman? Inaanyayahan natin siya sa entablado para ibigay ang iyong parangal. Maligayang bati, Anita. Ang ating karera bilang mga disenyador ay opisyal na magsisimula ngayon. Oh my God. May sorpresa ako para sa iyo mamayang gabi. May sasabihin din ako sa iyo, Anita. Ako si Anita Kaplan. At narito ako para ibunyag
Ang tunay na ugali ni Grayson. Technician, patayin ang screen. Tapos na ang seremonya. Hanggang sa malutas natin ito. Diyos ko! Si Grayson ang gumawa nito. Dapat siyang ikulong habang buhay. Mamamatay tao siya. Isang halimaw. Ako. Hindi ako makapaniwalang si Grayson ay baliw. Ito ang mo. Para sa akin, Anita. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Ayos ka lang ba, Grayson? Ano yun? Video. Ikaw ba ay pumatay ng tao? Si Molly ba iyon? Inosenteng mayamang binata. Masaya ka na. Kailan ka nagsimulang magplano nito? Ano? Huwag kang magkunwaring tanga. Wala, ang lahat ng iba, hindi ba? Sino ang nag-utos sa'yo? Si Jack? Ano ang pinagsasabi mo? Magaling kang artista, ano? Akala mo ba sinadya kitang lapitan? Tumigil ka sa pagpapanggap. Maliit na sinungaling. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Kayo mga babae ay mga laruan lamang. Hindi ka dapat ng kahit anong damdamin, ano? Tigil. Huwag mong gawin ito. Iwan mo ako. Napakasensitibong lig. Ilang segundo na lang. At hindi mo na ako muling tatalikuran. Diyos ko, baliw ka. Pero, yung babaeng si Molly sa video. Ano, papatayin mo rin ba ako ngayon? Wala kang kaalam-alam. Lumapit siya sa akin para sa pera ko. Sinubukan niya akong patayin dahil doon. Ako lang ako. Akala ko wala kang pinagkaiba. Hindi kita nilinlang kailanman. Kung pera ang habol ko. Bakit hindi na lang ako humingi? Akala ko nagmamahalan tayo. Pero may makita ko na. Kung ano talaga ang iniisip mo sa akin. Pasensya na. CJ, nawalan ako ng kontrol. Hindi ko talaga ibig sabihin yon. Sa totoo lang, Sa totoo lang siya ako. na alam ko na ang katotohanan. Isinuot ko lang yung kolye. Dahil in love ako. Pero hindi mo ako kailanman. Tinuring na kapantay. Tapos na tayo. Hindi maganda to, Grayson. May press conference. Ang kito mo. Sinasabi niya sa lahat. Na pinahirapan mo't pinatay ang isang babae. May abogado at pulis sa lahat ng dako. Jack, syempre ikaw. Maghintay ka lang. Ngayon hindi na kita palalampasin. Papunta na ako. Nakilala ko na baka makatulong sa atin. Si Anita. Kapag nalaman ko na ang katotohanan, ibabalik kita sa akin. Bumagsak ang stocks. Humihingi ako ng paumanhin sa iskandalo. At kung makakulong si Grayson, ako ang magpapatuloy sa imperyo ng pamilyang Bond, kasama na ang YK Company. Alam mo, karapat dapat ka rito, Jack. Mahal kong pamangkin. Akala ko nasa selda ka na ngayon. At nasaan na yung magandang alaga mo? Ang tapang mo. Ipinahayag ka ng ganoon? Pinatay mo na ba siya? Ikaw ang dapat mag-alala. Sa sarili mo muna. Ako si Yolanda. Dating punong taga-disenyo sa YK. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang tiyuhin ni Grayson ay pilit akong pinapirma sa mga kumpidensyal na dokumento at inutusan akong maglaro ng video na yun. Sa seremonya ng parangal. Ang aming investigasyon ay nakakita rin ng ilang nakakatuwing katotohanan. Ang babaeng nasa footage, hindi siya biktima. Isang tauhan siya na ipinadala mo para patayin ako. Huwag kang magbiro. Grayson. Alam ng lahat ang nakita nila. Pumatay ka ng babae. Hindi, ang nakilala ay bahagi lamang ng footage. Pumatay ako kay Molly, ngunit
Iyon ay pagtatanggol sa sarili. Siya. Isinara na nila ang kasong ito ilang buwan na ang nakalilipas. Ano naman? Ano ang kinalaman nito sa akin? Ang babaeng ito na si Molly. Kung gayon, dapat nating pasalamatan si Yolanda. Nakikita mo, sa footage na ito, hindi na muling babangon si Grayson. Pumatay siya sa malandi na iyon. Ano naman kung pagtatanggol sa sarili? Sayang talaga. Ang cute-cute niya, sayang naman. Akala ko, madali lang niyang mapapatay si Grayson. Grayson, bakit tayo nag-aaway? Ako lang ang pamilya mo. Usap tayo ng pribado. Ano ba ang problema? Akala ko gusto mo ang media, Tito. Ayaw mo ba kasabi naman? Reporter na ito. Bastos ka. Jack Bond. Arestado ka sa pagsasabuatan. Sa pagpatay. Bitawan mo ako. Sumpain ka, Grayson. Kung hindi ka sana ipinanganak, Lahat ay mapapasa akin. magbigay ng update ang pulisya. Tapos, ang investigasyon. Mayroon pa ba kayong tanong? Kailangan ko nang umalis. Paano naman si Anita? Nasaktan siya sa lahat ng ito. Mahal namin ang kanyang mga disenyo. Ikinahayag niya lang ang kanyang pagbibitiw sa social media. Ano ang sinabi mo? Kumain ka naman. Bagong luto lang ito. Hindi ako makakain ngayon. Anita, anong nangyari? Nasaktan ka ba ni Grayson? Hindi ako inuwi. Nakapantay. Ako ay isa lamang. Laruan. Alam ko talaga. Mahal niya ako. Aalis na ako. Kakalabas lang ni Maria sa operasyon. At gusto kong pumunta sa Gili City. Para samahan siya. Saan ka pupunta? Hindi mo sa'yo. Pagbibitiw. Tinatakot mo siya. Lumabas ka. Lumabas ka na. Makinig ka. Wala akong alam. Kung si ka man o ano. Unang beses kong nakita si Anita. Nangyari sila. At 12 taon ko na siyang kilala. Kasi siya, kailangan ko talaga siyang kausapin. Ngayon mismo. Hindi ko alam ang problema sa inyong dalawa, pero kailangan ni Anita ng espasyo. Kung pipilitin mo pa siya, lalo lang masasaktan siya. Tara na. Labas. Anita. Hindi kita hahayaang iwanan mo ako. Ako, sino pala? Anita, Kanina ko pa napapansin. Pa kang naliligaw. Okay ka lang ba? ako parang. Kakabreak lang. Parang. Siguro. Hindi naman talaga nagsimula. Mukha kang sobrang lungkot. Siguradong napakasamang tao niya. Pero teka, pagdating natin sa Bliss City, ako, ililibre kita ng wasabi brownies. Tunay na lutong hapon. Totoo ba yan? Hindi. Ginawa-gawa ko lang yon. Gusto kitang patawanin. CJ. Salamat. Breaking news. Sa patuloy na away ng pamilyang Bond, si Jack Bond, akusado sa pagplano ng pagpapatay, ay naresto. Pero nakatakas siya habang dinadala sa presinto. Kaya pala yon ang totoo. Galit na galit si Grayson sa pagtataksil. Pero, wala na akong pakialam dyan. Ako kailangan kong sagutin to. Pwede ba? Pwede bang bantayan mo ang gamit ko sandali? Maraming salamat. Anita. Bibisitahin mo ba ang kapatid mo? Bibisitahin mo ba ang kapatid mo? Bumalik ka. Kailangan nating mag-usap. Mga pasahero, pakinggan. Bus patungong Bliss City ay nagsasakay na ngayon. Hindi. Tapos na ako. Tapos na ito. Aalis na ako. No.
Marbond, sigurado ka ba? Anita, ang iyong asawa, hindi na magbibiyahe. Sa Bliss City? May emergency siya. Kukunin ko ang kanyang bagahe. Ito na ang huling tawag para sumakay. Sa lahat ng pasahero. At tungong Bliss City. Ulitin. Sa lahat ng papunta sa Bliss City. Huling tawag na para sumakay. Tama. Gayunpaman. Na estudyante sa kolehiyo. Hindi mo gusto si Anita. Sa isang katulad niya, Hindi talaga ako makapaniwala, Linda. Ibig kong sabihin, sandali lang ako umalis. Para sagutin ang tawag. At kinuha niya ang lahat. Ibig kong sabihin, mukha siyang mabait na lalaki. Hindi ko lang akalain na siya ay. Kailangan kitang tawagan muli. Ano ba ang ginagawa mo dito? tingnan mo, nagkamali ako. Napunta ako rito para humingi ng tawad. Kailangan nating mag-usap. Talagang humingi ng paumanhin ako. Alam kong napakasama ng ginawa ko. Hindi ko sinasadyang gumawa ng anumang dahilan. Kailangan ng paumanhin mula sa iyo. Grayson, kailangan kong iwan mo ako. Anita, sobrang namiss kita. Ako, anong ginagawa mo dito? Ligtas ba ang paglalakbay mo ngayon? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Mabait ang boyfriend mo. Nainasikaso ang biyahe ko. Siya ay nalulungkot. Kamakailan at naisip niyang makakapagpasaya ako sa iyo. Talagang ito lang ang kaya kong gawin. Hindi mo sinabi sa akin na may boyfriend ka, Anita. Anak, ayaw mong iwanan. Si Maria dito. Pumasok na tayo. Matutulungan ako sa'yo. Alam ba, maaari mong kunin ang iyong telepono. Sumakay ka sa iyong sasakyan at umalis. Hindi kung wala ka sa sasakyan. Anong ginagawa mo? Sige, akala ko malinaw na. Ang sinabi ko, gusto mo bang habulin pa ang isang alaga? Hindi kita nakita bilang laruan, Anita. Nang gabing iyon, ako. Nawalan ako ng ulirat. CJ. At sa akin. Hindi kita nakita tulad ng iba. Sige, hindi na ito mahalaga. Ngayon, hindi ba? Kaya ako ay, nagpapasalamat na binayaran mo ang. Maya, sige. Babalik ko ang halaga ng operasyon. Anong pinag-usapan ninyong dalawa? Anita, pinalitan ko ang iyong kumot. Allergic ba si Grayson sa bulaklak? Naglagay ako ng mga liliw sa kwarto mo. Paborito mo? Hindi. Grayson siya. Hindi ako allergic. Sa totoo lang, gusto ko talaga ng mga liryo. Salamat, Maria. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Alam ko, okay. Pasensya na. Pero kailangan kong manatili dito, okay? Nasa labas si Jack. At kailangan kong siguraduhin na ligtas kayong dalawa. Ligtas naman kami ng lubusan. Hanggang sa dumating ka. Tama ka. Okay. Kasalanan ko ito. Kaya ako ang matutulog sa sofa ngayong gabi. Okay. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Wala akong extra na kumot para sa iyo. Ito yung regalo sa akin, Anita. Kayong mga babae ay wala lamang iba kundi mga laruan. Piraso ng emosyon. Iyon ang totoong sorpresa. Na gusto kong ibigay sa iyo. Grayson, ikaw ang napakalaking. Bastardo. Okay ka lang ba? Ano ang nakita mo? Raccoon lang iyon. Umalis na ito ngayon. Subukan mong makatulog pa ng kaunti. Nakakainis na maliit sa'yo. Mga hampas na naghukay. Ano ba? Nakapasok dito ng ganoon kabilis? Ako. Nakatayo ako sa labas ng pintuan mo.
Kung sakaling magkaroon ka ng bangungot, Nakatayo siya sa labas. Buong gabi, tingin mo talagang pasensya na. Noong gabi ng award show, siguradong natakutan ka ng sobra. Okay, pinapangako ko. Hindi na ito mauulit. mahal na Grayson. Hindi ako sigurado. Kung gusto mo ng singsing para sa mag-asawa, Kaya isa lang ang binili ko. baka pwede mong palitan. Ang kwintas mong bungo nito. Parang laging nagpapahirak sa'yo iyon. Sana ilaging. Masaya ka. Mahal, Anita. Ito ba ang sorpresa na inihanda ni Anita para sa akin? Ano ba ang nagawa ko? Grayson, ang kupal mo talaga. At ito siya noong high school. Halos perpekto ang GA niya. Kung hindi dahil sa akin. Nakapasok sana siya sa S University. Ang pangarap niyang paaralan. Talaga? Doon ako nagtapos. Alam ko, kaya natutuwa ako. Na napunta siya sa YK. Maraming kumpanya. Tumanggi sa kanya dahil wala siyang diploma. Pero mas magaling ang portfolio niya kaysa sa mga tangang iyon. Sige. Hindi na natin kailangang sabihin. Lahat yan kay Grayson. Anyway, umalis na ako sa bahay. Kaya, Ano? Hindi naman talaga. Huwag kang mag-alala, Maria. Gusto lang ni Anita na mas maraming oras sa'yo. Kaya pinayagan ko siya ng 2 buwang leave na may sahod. Grayson. Sumama ka sa akin. Ngayon na. umalis na ako. Naalala mo, Ano pa ang kailangan? Hindi ka na makialam. sa oras ko kasama si Maria, Paano kung ganito? Ng isang umaga. Kasi iiwan na kita ng tuluyan. saan ba tayo pupunta, Grayson? Sa wakas, hindi mo na ako tinatawag na Ibon. Nakakatuwa naman. Sige ka, malalaman mo rin agad. Sinusumpa ko sa Diyos. Kung isa na naman ito sa mga baliw mong. Kasali at pakulong. Nalaro, aalis na ako. Hindi ganyan. May ipapakita ako sa'yo. Isang lugar na magiging tirahan mo sa susunod na mga taon. Profesora Rita, salamat sa pagtanggap sa amin. Siyempre naman. Laging masaya akong makita muli. Ang isa sa mga paborito kong pasaway. Ito si Anita Capton. Ikinagagalak kong makilala kayo, Profesora Rita. Napanood ko. Ang Fashion Week show ninyo. Kahanga-hanga ang gawa mo, Anita. Nasa. Mas mataas na antas ka na. Kaysa sa karamihan ng mga graduate na nakikita ko. Masaya akong tuturuan. Kita ng personal. Siyempre, kailangan mong magsumite. Ang formal na aplikasyon. Siyempre, Grayson, iyon ay, Kahanga-hanga. Di ba? Dapat tayong magdiwang. Wala akong ginagawa ito. Pero may napakasarap na ice. Cream shop dati sa kanto. Tara, sa totoo lang, medyo pagod ako. Pwede bang ikaw na lang kumuha para sa akin? sinabi mo sa sarili mo na hindi mo makapatawad ang gago na ito, Anita. Pero, Sundan mo siya. Nakuha na rin namin siya. Ang putang inang to. Umalis na tayo bago tayo makita. ayaw pa rin kitang makita, ha? Siguro bigyan ko muna siya ng space.
Gising na pala. Sakto lang. Ang ganda mo. Ayusin kita. Tapos darating na ang boss. Sino ka? Ano to? Bitawan mo ako. Illegal to. Ano yan? Huwag mo akong hawakan, gago. Huwag mong subukan. Sumpa ko. Huwag. Pakiusap. Huwag. Ano yun? Pampasaya lang. Sa mga customer. Dapat matuto kang magpasaya sa kanila, puta. Kang bata ka. Mula ngayon, bagay ka na lang. Hindi tao. At ikaw ay mananatili dito habang buhay. Wow! Ang galing nila, ha? Ang gandang regalo. Ikaw pala. Sira ulo ka. Bitawan mo ako. Bakit ko gagawin yun? Hindi ko gagawin yun. Nandito ka sa kwartong ito. Magpakailanman. At pagkatapos kong magsawa. Sayong ito. Yung iba ay naghihintay. Sa labas. Kapag nalaman ito ni Grayson, bulok ka sa kulungan habang buhay. Sumpa ko. Bobo. Hindi niya malalaman kailanman. Nakita niya ang text mo. Akala niya nasa bakasyon ka. Hindi ka niya mahahanap. Ang tanging dapat mong alalahanin ngayon ay ang pagpapasaya sa akin. Mahal. Grayson. Huwag mong subukang. Banggitin ang pangalan niya sa hapko. Bastos ka. Tandaan, ako ang amo mo ngayon. Pasensya na, nahuli ako. Okay ka lang ba? Grayson, matigas ang ulo. Mayabang, bulag sa lahat maliban sa sarili mo. Pero ngayon, ito, ang wakas. Nabaliw ka na talaga. Jack, Kasalanan mo ito. Ikaw ang may gawa nito. Lumuhod ka ngayon. Pamangkin, ang pangit ng pagbaril mo. may nagsabi na ba sa'yo? Wala. Huwag. Pakiusap. Pulis, walang gumalaw. Wala ngang gumagalaw. Bakit? Dapat akin ito. Dapat lahat ito ay akin. Bastardo. Uta. Dapat ako yon. Pero babalik ako. Ay. Nadulas ang braso. Okay ka lang ba? Huwag kang mamatay. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay hanggat hindi mo ako pinapatawad. Nagbibiro ka pa rin sa ganitong oras. Diyos ko. Tulog ko. Kay Grayson ulit. Grayson. Magandang umaga. Akala ko mahimbing ka pang matutulog. Paano mo ako nakita? Sabi ni Jack nag-text siya sa'yo. Na umalis ako ng bansa.
Ako, hindi ko inakalang darating ka. Pababayaan si Maria. At saka, alam kong hindi ka alis. Lalo na kapag, ganyan ka tumingin sa akin. Ano sasabi mo? Aalis na ako ngayon. Teka, huwag kang umalis. Nakita ko ito sa kwarto mo. Kailan mo yan nakita? Hindi ko sinabing ibibigay ko iyan sa'yo. Isang piraso lang ang binili ko. Nabasa ko ang sulat mo. Anita. Isinuot ko lang ang kwintas na bungo. Dahil naalala ko. Kung sino ako dati. Pero ngayon, hindi na ako mag-aalala sa nakaraan. Isang bagay, akong sigurado. Mahal kita. Mukhang masaya. Ang katapusan para sa lahat. Well, hindi para sa isa.